Welcome back to our channel. Ayan, biyahe muna tayo ngayon. Actually, sinundo lang ako ni Alwin sa work. Yan, nagkita kami sa Chinook Station dahil ako na naman ay nag-OT. So, nauna na naman siya umuwi. Ayan. Naisipan namin kanina bumili sa Wahing for another supply. Yan, 1 month supply ng mga karne. Yeah, hindi na namin na-vlog yung kanina guys, no, kasi yun pa rin naman yung makikita nyo sa Wahing. Pero guys, no, murang-mura talaga sa Wahing. Yung mga bago dito sa Calgary, puntahan nyo siya guys, kasi before talaga nagsisi din ako. Parang after a year pa, saka namin na-discover ito. Anyway, matagal na tayong kinukulit ng mga nagko-comment, yeah, ng mga kababayan natin dito sa Calgary. Try nyo yung Wahing, ganyan-ganyan. Lagi tayong tinatamad, malayo, ganyan. Walmart na lang, andito na rin, or Real Canadian. Pero, alaki rin talaga ng katipiran kapag nag-Wahing ka. yeah, alam nyo ba guys, yung last Wahing namin is, a month and a half na. Bago kami ulit bumalik dito. Tas may tira pa. Tira pa. May free pa kaming chicken skin na plano ko. Tsaka atay. Yan, lutuin na mamaya. Yeah. Yan, pero kasi mas masarap daw kung mamarinate, no? Sabi ng kapatid ko. Yan, may free pang atay, although hindi kasi ako makain ng atay, guys. Tinatabi ko lang, so sila Alvin na lang kumakain doon. Yeah. Anyway, ayan, so, magkano pa tayo? ngayon, Oo. $90. $90 guys. $90. Ayan, with free buto-buto. Buto-buto ng baboy. Yan, kasi pag nagbayad ka ng cash, may free silang something. So, mamimili ka doon. Pwedeng chicken skin, pwedeng atay, pwedeng buto ng manok, yung mga likod nila, tsaka buto ng baboy. Ayun. So, anyway, ngayon naman, since tapos na kami mag-Wahing, yan, punta naman kami ng Walmart. So, ngayon, may update nga pala tayo, bagong-bagong news. I think may mga nakarinig or nakabasa na nitong bagong news na ito. So, with the emphasis sa pinaplano. So, pinaplano pa lang itong panibagong pathway. Ayan, para sa mga Tier 4 and Tier 5 dyan na nag-work sa mga ganong jobs. So, yan, taas kamay sa mga nasa Tier 4 and Tier 5 jobs dito sa Canada. So, currently kasi, kapag nagtatrabaho ka sa Tier 4 or Tier 5 jobs, ay hindi yan nakakount as Canadian experience under yan, CEC. So, walang points na madadagdag kahit maka 1 year or 2 years experience ka na kung ang job mo ay nasa Tier 4 or Tier 5. So, yan, kakabanggit pa lang din natin ng Tier 4 and Tier 5. Ano nga ba yung sinatawag nating Tier 4 or Tier 5 jobs? So, yung Tier 4 jobs, ito yung mga semi-skilled workers na. So, nagtatrabaho sila usually sa mga katulad nung sa'yo, forklift job operator, yung warehouse company before. Yan. Kami din, inisip namin kapag nagtagal si Alwin sa ganung job, tapos nasa ganitong tier siya, so hindi makakount as Canadian experience yun. So, sayang lang. And then, ang usually kailangan na education naman para maka-work ka sa Tier 4 job ay high school lang, high school graduate and some form of training. And then yung Tier 5 jobs naman, no formal training required, pero some lang naman, seminars para makuha yung job na kailangan mo. So that's Tier 5. Kasi yung mga Tier 3, Tier 2, Tier 1, Tier 0, ito yung mga skilled jobs na. Kaya currently sa CRS, kung nandun yung job mo, and then naka 1 year experience ka na, for example, may dagdag points na yun kasi makakount siya as Canadian experience class. So, ano ba yung nagiging problema? Kasi nga, di ba, walang benefit or walang points na nakukuha yung kapag magtatrabaho ka sa Tier 4 and Tier 5. Anong mangyayari? Syempre, hindi pipiliin yan ng mga temporary foreign workers na maging trabaho kasi nga hindi magiging beneficial kung gusto nila maging permanent resident dito sa Canada. So, ang solusyon, ito may pinaplano na ang ating immigration department dito sa Canada na bigyan ng pathway. Yan, sariling pathway itong mga workers na nagtatrabaho sa Tier 4 and Tier 5. Diba, good news yan, hindi ko na kailangan lumipat, maghanap ng jobs ng mga Tier 0 to Tier 3, and you can stay kung doon kayo mas comfortable sa Tier 4 or Tier 5 jobs nyo dahil nga by fall yan, i-announce daw ano ba
sabi nga dito, this will likely to come into effect until very late in 2024. Yan, siguro yan, abang tayo ng mga per months na. Wala namang sinabing solid month, pero yan nga, siguro last quarter of the year. Kasi nga, marami pang dapat planuhin sa ganitong aspeto. So, since nga ito ay plano pa lang, yan, tinatanong natin, anong jobs ba sa Tier 4 and Tier 5 yung makakasama sa PR pathway na pinaplano nila? So, wala pa guys sinasabi sa announcement. Napakaikli lang ng announcement na sinabi nila. So, pwedeng any job or pwedeng ilimit nila sa specific field. So, we don't know. Ayan na naman tayo sa pag-aantay ng balita. Parang sa caregiver lang. So, sinabi natin, di ba may ilalabas na caregiver pathway bagong-bago, and then pagdating dito, once qualified ka, permanent resident ka kaagad. Pero wala pang update doon. Sabi nga nila, by fall din yun ilalabas. So, abang ulit tayo sa mga per months regarding sa caregiver pathway. And ito din, ilalabas yan sa latter part ng year. Yeah, pero tanong ko lang baby, ito bang ilalabas nila na pathway na yan is for Alberta lang or ano, buong Canada? So, magandang tanong yan. Yeah, Ito para kasi alam ng usually mga audience natin. nagpa-vlog din tayo ng AOS kasi it's specific to Alberta. Pero itong pathway para sa mga Tier 4 and Tier 5 workers ay para sa buong Canada. Oh, yan, that's federal government yung nagpaplano, and I think then ipapasok yan. Parang similar yan sa CEC. So, that's good. yun nga, basta hindi pa natin alam kung may specific field ba or any job Sana any or job, any no? field no, basta nasa Tier 4 or Tier 5 ka. And then, ito pa ha, wala pang clear guidelines or sa announcement ay hindi pa talaga malinaw kung ilang taon ba yung experience required, so or ilang months. Pwede ring similar sa CEC ng Tier 0 to 3 na 1 year experience para ma-count yun. So, hindi natin sure, pero yan nga, at least be ready with your Canadian experience na ganyan, nasa 1 year. Or ngayon pa lang yan, di ba? Makikita nyo na ang linaw or parang hope na kahit nasa Tier 4 or Tier 5 kayo, may chance. May chance, pero still kulang-kulang pa yung details na nilabas with that announcement. Pero, since nga ito ay pinaplano guys, ngayon pa lang maghanda na rin kayo kahit hindi tayo sure kung qualified ba kayo, nasa field ba kayo na masasaklaw ng panibagong pathway na to. Ang mahalaga pa rin talaga ay maging ready. So ano ba yung kailangan ninyong i-ready? Of course, yung Canadian experience nyo na nasa Tier 4 and Tier 5, yan, ready nyo na yung mga certificate of employment nyo, yung mga proof yan na nagtatrabaho kayo sa Tier 4 and Tier 5 jobs. Pwede nyo ring isama yung pay stubs nyo, yan, certificate of employment, and then ito baby, isa sa pinakamahalaga na dapat nyo nang simulan kung gusto nyo rin mag-aral at mag-review, yung language exam. So, pwede ring CELPIP or IELTS. And then, since kasi nasa Tier 4 or Tier 5 naman itong job na ito, siguro, ayan na, sa akin opinion lang ito, siguro hindi sila magre-require ng mataas na CLB level or yung grade. Sa naman, sa mga CELPIP or IELTS, walang bagsak-bagsak dyan. Pero kasi, ang nagdi-dictate dyan, yung grade na nire-require ng papasukan yung pathway. For example, sa CEC, so Tier 3 and below, Tier 3 to 10, ang kailangan dyan sa CEC ay CLB level 5. So, kung nasa Tier 4 or Tier 5, siguro nasa CLB level 4 lang, no? Baka lang. Possible. Yan, possible kasi lower tier na siya. So, feel ko, lower din yung level ng ire-require nila para sa language test. Ayan, so i-ready nyo na rin yun. So, aside sa certificate of employment na kailangan nyo i-ready, ayan, pag balakin nyo na mag-apply for permanent residency dito sa Canada and tingin nyo, yan, magpo-fall kayo under this pathway, ready nyo na rin yung passports ninyo and then yung birth certificates ng family members ninyo, kasi hindi lang kayo yung mag-a-apply for permanent residency, buong family nyo na gusto nyo isama dito.
and then marriage certificate for, of course, kapag may asawa, pati na rin reference letter sa mga past and current employers ninyo. So, yan, ako rin nga may kulang akong reference letter or certificate of employment kasi di ba nagtrabaho ako sa Nordstrom, which is ngayon iniisip ko kanino ako pupunta, nagsara na yon. So pwede pa rin naman tayo kumonta kasi may Nordstrom din naman sa US, and they can handle HR concerns. Ayan. And then ito, maganda rin i-ready nyo yung mga educational documents, yung mga certificate niyo, including yung transcript of records. And finally, ito medyo mahihirapan yung ibang mga nag-work or nag-stay sa ibang bansa. Police clearance. Yan, so kailangan nyo rin yan i-ready. Pero dapat i-ready nyo na yan kapag sure na or malapit na or kaya na-announce na and feel nyo talaga qualified kayo kasi may certain date or yung expiration din yung police clearance. So, kailangan updated yan pag ipapasa nyo. So, hindi pwedeng several months or a year na nakuha yung police clearance. Ayan. So, maganda rin, kumuha rin kayo ng ECA report. So, aside sa transcript of records nyo, ipa-assess ninyo yan. So, kami, nagpa-assess kami sa West. So, World Education Services. So, another gastos yon, pero kasi kailangan talaga yon kapag mag-apply kayo for permanent residency. Ayan. Kung ako sa inyo guys, no, yung alam niyo nang ganitong pathway, umpisahan niyo na agad yung mga requirements kasi pa mamaya may limit na naman yung pagpasok, edi yari na naman tayo dyan. Oo nga, grabe yung sa Alberta na nangyayari. Pinos na naman. Okay, may bagong gagawin na naman na parang pathway kung paano mag-a-apply ng permanent residency dito sa Alberta. So, yung maasa na makapag-apply for this month ay wala, hindi matutuloy. Kaya yung kaibigan namin si Ronald, ayan, ready na sana mag-submit for this month kasi lagi siyang naabutan ng cut-off So, another hope for this month. Pero yan, stop daw muna kasi meron daw silang inaasikaso na naman at inaayos na siguro mas okay na way para makapag-apply for provincial nomination dito sa Alberta. Ayan. Doon sana mapadali na lang, no? Wala nang limit-limit para naman lahat. Ganun din naman Yan, i-assess na lang based sa experience kasi ang sistema sa Alberta pagalingan, pabilisan ng click, which is parang unfair sa mga nauna nang maka-comply sa requirements, 'di ba? So, ganun talaga. Kaya dapat dito, nag-gather mo na agad yung documents mo. So, kung nakakarinig kayo guys ng mga ganitong pathway and feel nyo may laban na kayo, makaka-apply na kayo for permanent residency. Kasi nga, ganito na yung eligibility ninyo, na-meet nyo na, i-ready nyo na agad yung documents ninyo. Ayan. So, sa validity nga naman pala, no, kung kukuha kayo ng language test or exam, valid siya for 2 years. Ayan. And then, kung magpapa-evaluate naman na kayo for your education or transcript of records, yan, a-assess kasi nila kung equivalent yung education nyo from the Philippines, for example, to education dito sa Canada, ayan, through WES or ICAS, IQAS. Ang validity naman nun ay 5 years. So, pwede nyo nang kunin kasi ang tagal pa naman niya mag-e-expire. Yan. Kaya kami guys, no, bago kami pumunta rito, talagang niready na Emma yung West niya. Tapos ako nakakuha na rin ako. Oo, huli na siya. Kasi, pero huli na ako. Nag-iisip pa ako kung sino kasi yung magiging main applicant. Siya yung talaga yung kailangan mag-prepare ng mga documents na yon. So, yung West, nasa siya, $300. And it will take several weeks to few months. So, 15 to 16,000? Oo. And dagdag mo pa yung language exam na nasa $300 din. Ayan, with the exception kung gusto nyo pang bumili ng mga reviewers, syempre separate yun, nasa $40 to $60 yata yung mga reviewers. Kung gugustuhin nyo. Unless, yan, you can utilize yung mga resources nyo. Yan, since nanonood kayo ng YouTube, yan, marami ding, videos na pwede kayong mapanood para maging libre na lang at walang bayaran para sa inyong pagre-review for language exam. Yes. Ayan. Yan. So yan guys, no, be ready, no? At abang-abang lang kayo sa mga bagong update ngayon. Kasi importante talaga yan guys, no? At least, no, something na good news naman to. Oo. Kasi
feel ko kasi one of the reasons din ba't kami natuwak dati nung lumipat si Alvin from forklift operator to yan sa engineering firm is kasi sabi ko makakount na yung Oo. experience niya. Kasi if he will remain sa tier 4 job, kasi nga yung warehouse 4. ay Sa 4, di ba? nasa tier 4, wala lang yun. Hindi magka-count as Canadian experience. Yeah. So sayang 'di ba yung ini-stay mo, sayang wino-work mo, hindi ka nag-gain ng Canadian experience. Tapos ito 'di ba? Tapos ito naman ngayon, lalabas naman ngayon. Lalabas. So ayan, so kung sino yung mga nag-work diyan ng nasa tier 4 and tier 5, ayan. At least there's hope. Tapos umpisahan nyo na guys, wait tayo for further announcement kasi ang dami ko ring friends na nag-aantay sa ganitong hope kasi mahirap din maka tier 3, tier 2, tier 1, tier 0 na job dito sa Canada. Yeah. Ang naging problema kasi namin ngayon guys dito sa aking tech pathway, ang hirap makapasok sa portal. Yan, So yun yung problema oo, namin. Yung tech pathway naman dito sa Alberta guys, limited 50 slots 50 lang na per ang month. bilis Diba? ma-meet agad. So Tapos ito, biglang lumabas naman itong ang good news naman na to. balik ka na. Sabi ka namin, ay naku, ano ba naman yan? Oo, pero kasi hindi pa naman natin alam. Yeah, wala pa. Hindi May pa. certain field ba na required? Ilang Yeah. months ba yung experience? So, abangan natin and mag-update tayo for sure. So yan, kung gusto nyo makakuha ng update regarding sa news na ito, yan, click nyo na po yung subscribe button. Yes. And yan, ito importante, click the notification bell para ma-notify kayo kapag meron kaming latest video uploads. So, Pero yan. tanong ko lang baby, yung sa warehouse ko, halos 1 year and ano ako doon? 1 year, 5 8 months. months. Oh, 1 Ah, year, 8 months ba? 8 months, Oo. ganun. So, Sayang, malaking no? points din yun. Ano? Pwede, tingnan natin. No? Kung pati yun, pwedeng ma-count. Kasi sa atin, di ba, hindi siya as of now, hindi pa siya nagka-count or qualify. Kasi ngayon ka pa lang nakapag tier 2, I think tier 2 or tier 3 na job. Malaman lang natin. Malaman natin. Yan. So, nandito na tayo sa Walmart. Yes. Maglilibot muna kami. Grocery, kung ano man yung kailangan sa bahay. And yeah, maraming salamat na naman po sa pagsama sa aming video for today. Yes. Okay guys, so yun dito na namin tatapusin ng vlog namin and I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo ngayong araw na to, no? And yeah, see you on the next one. Peace.